Praise God! Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. Isang pinagpalang umagang muli ang bati ko po sa inyong lahat. Kayo pong lahat na nakikinig dito po sa himpilan ng Take Over Holy Spirit channel over YouTube. At sa umaga po ito, muli po na tayo po ay mag-uusap patungkol po sa salita ng Diyos. At alam na alam po natin na ang salita po ng Diyos ay buhay, mabisa, kagaya ng tabak at kabilay talim. Ito'y tumatagos sa mga kasukasuan, sa mga buto at sa mga utak ng tao. Kaya po muli tayo po ay nandito sa Channel of Blessing kung saan po ang salita ng Diyos ang ating pong binibigyan ng pansin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Muli po ito po si Brother Rex America na nag-aanyay sa inyong makinig ng salita po ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is tungkol po sa kababaan ng loob po yung tinatawag pong humility. At dito po sa banal na kasulatan ay sinabi po ng Panginoon Jesucristo sa Mateo 18 mula po sa talatang 1 hanggang sumusunod ang wika ng salita ng Diyos. At the time the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a little child and had him stand among them, and he said, I tell you the truth. I tell you the truth. Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of God. Purihin po natin ang Panginoon. Pagpalain po ang pagkakabasa ng mga salita ng Diyos. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Nagtatanong ang mga alagad na lumapit sa Panginoon at tinatanong nila, sino po ang pinakadakila? Sino po? He is the greatest in the kingdom of heaven. Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? At dito tinawag ng Panginoon ang isang bata bilang ilustrasyon ng kababaan ng loob. At sabi nga niya, maliban na tumulad kayo tulad sa isang batang ito, hindi kayo paghaharian ng Diyos. So ito po ang napaganda natin pag-uusapan, mga kapatid. Marahil po ay naalalaman na po natin yung definition ng humility at sometimes sinasabi po ng isang lingkod ng Diyos, isang kilalang tao, ito po ay si Warren Wiersbe. Ang sabi po niya, humility as that grace that when you know you have it, you've lost it. True humility is not thinking mainly of oneself. It is simply not thinking of oneself at all. So, yan po ang sinabi ng isang lingkod ng Diyos, si Warren Wiersbe, na kung saan po, kung alam daw po natin ang kababaan ng loob, ay mapapasa atin ito. O maaring mawala. Depende po sa pagtanggap ng tao. At sinasabi, ang tunay na kababaan ng loob ay ito'y ang pag-iisip hindi na para sa sarili lamang, kundi para sa iba. Sabi rin, not thinking of oneself at all. Hindi na po ang pag-iisip ng para sa ating lahat. Kaya yun po ang dapat nating malaman bilang mga lingkod ng Panginoon at mga Kristiyano bilang po sa mga naglilingkod. At tandaan po natin, ano po ba ang kailangan ng humility? What is the need for humility? Alam niyo po, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang kailangan ng kababaan ng loob ay ang katotohanan. It is the facts or the truth. Sabi nga po ng verse 1 dito sa ating binasa sa Gospel ng Matthew chapter 18, at the time the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of God? Sila po'y nagtatanong, Siyempre, ang sagot sa tanong ay katotohanan. Hindi naman pwede na ang isasagot natin sa itinatanong sa atin ay mali. Dapat po the truth or the facts, ang dapat nating isagot. At nakikita natin dito sa aral na ito ng Panginoon ay ipinakikita niya ang katotohanan, the facts. Ano po ba ang katotohanan? Binabahagi po ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad ang katotohanan patungkol po sa nalalapit niyang pagpapakahirap at pagkamatay. Yun po ay dapat makaapekto sa atin. Yun po ay dapat maka-influence. Subalit, makikita po natin sa kasaysayan ng Bible dito po sa Matthew chapter 18
ay ang mga disciples of Christ, ano po, ay sila po nag-iisip ng para sa kanilang sarili lamang. Maari po yung posisyon, they would have His kingdom, mga kapatid, and thinking of only for themselves. Sinasabi po yan ng Luke chapter 9 verse 46. Kung titingnan po natin dito sa Luke chapter 9 verse 46, ang sabi po ng mga alagad, an argument is started among disciples as to which of them would be the greatest. So, tinatanong nila na kung sino sa kanila ang pinakadakila, Sila nagko-question at iniisip sino ba ang pinakadakila sa atin. So, tandaan po natin, walang dakila at walang mabuti kundi ang Diyos lang. At dito po pinapakita ng Panginoon na ang pinapakita ng Panginoon na katotohanan ay ang kababaan ng loob na pinakita ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagpapakasakit, pagpapakahirap, the Paschal Mystery. In our church, sinasabi po natin yan, the Paschal Mystery, yung kanyang pagsilang, pagpapakahirap, pagkamatay, pagkabuhay ng mga ilaw, kumikislap-kislap, yan po ang Paschal Mystery. Tulad ng mga alitap, sinasabi po ng salita ng Diyos that the selflessness and sa bundok ng pananampalataya. Di ako mangangamba pagkat ikaw ay laging kasama. Para po sa O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. Isipin niyo po kung saan tayo tapos nandoon yung pagkamakasarili at yung pagkakababahagi ng Pagkamasdan mga ilaw, kumikislap-kislap, tulad ng mga alitap chapter 5 verse 17, sa bundok ng pananampalataya. Di ako mangangamba pagkat ikaw ay laging kasama. O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. Limang letra ng word. Halina at purihin siya, halina at sambahin siya sa bundok ng pananampalataya. Halina at tayo ay sumamba. Kami ay nagsama-sama, mga lingkod na tinawag niya sa bundok ng pananampalataya. Espiritu ng pagkakaisa, O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. It was pride that lead man into sin at the beginning. Sinasabi po yan ng Genesis chapter 3. Kailaw, kumikislap-kislap, sabi po rito sa Genesis chapter 3 tulad ng mga alitap, ay maliwanag ang sinasabi ng Bible na sa bundok ng pananampalataya. And you will live like Di ako mangangamba pagkat ikaw ay laging kasama. O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. Halina at purihin siya, halina at sambahin siya sa bundok ng pananampalataya. Halina at tayo ay sumamba. Kami ay nagsama-sama, mga lingkod na tinawag niya sa bundok ng pananampalataya. Espiritu ng pagkakasa, O Diyos, ikaw ang siyang nadarama.
to have a large millstone hang around Kami his ay head. nagsama-sama, mga lingkod na tinawag niya sa bundok ng pananampalataya. Espiritu ng pagkakaisa, O Diyos, Ikaw ang siyang nadarama. O Diyos, Ikaw ang siyang nadarama. O Diyos, Ikaw ang siyang nadarama. Such thing must come, but who to the man through whom they come? In your hands, sabi niya, or your own causes, you Purihin ka, and it is better for you to put your life luwalhatiin ka, than to have two hands for two feet and be all and in your eyes causes you to see gold out and do it. sambahin It is ka, better for you to lose your life in one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell. Mga kapatid, anong ibig sabihin po nito? So, ibig sabihin, hindi naman po literally na ito po'y puputulin ang kamay o dudukitin ang mga mata. Hindi po literal, kundi ang ibig sabihin po niyan, kung alam nating iyan ang nagiging dahilan ng ating mga pagkakasala, kung ikaw ay laging nakatutok doon sa mga tinitingnan natin na hindi tamang patitigan o tingnan, nagkakasala ka doon, ibig sabihin po doon, iwasan mo. You have the control for yourself, mga kapatid. And remember, if we are truly in God, kung tayo po'y tunay na nasa Diyos, God will control us, mga kapatid. Ang Diyos ang mag-control sa atin. Pero dapat hindi po laging sa Diyos lang inaasa natin ang lahat ng ito, kundi mayroon po tayong part, mayroon po tayong dapat gawin at dapat natin sundin. tulad ng mga alitap Kaya nga po kung nagkakasala ang mga mata natin, aba iibig sa sabihin, hindi po bundok dudukitin ng literally, kundi ibig sabihin po ay pananampalataya. iwas mo yung mata mo yun doon sa iyong laging ginagawa sa Di pag-ibig ako sa mga bagay na ito. mangangamba, At hindi po sa pagkat pagkamay, mga ikaw paa, ay bahagi ng laging katawan. kasama. Iiwas po natin ang ating bahagi ng katawan upang sa O ganun Diyos, hindi tayo Ikaw Yan po ang siyang goodwill. Yan po ang nadarama. kababaan ng Panginoon. Amen po ba? So when Christians are living for themselves, kung ang Kristiyano ay namumuhay para sa kanyang sarili and not for others, then there is found Kumikislap-kislap division. Kaya nga po sinasabi ng tulad Philippians ng chapter 2, mga mga kapatid, alitap ay napakaganda ng sinabi roon. Mismo ang Panginoon si Kristo sa ay bundok bumaba. ng Sabi po rito, Philippians chapter 2, pananampalataya. mga kapatid kay Kristo, Philippians chapter 2, mula po sa mga Di talatang ako 1. mangangamba, pagkat from beginning, ikaw ay from laging being united with kasama. Christ, if any comfort from His love, if any O fellowship Diyos, with the Ikaw Spirit, if ang any siyang tenderness and compassion, nadarama. then make my joy complete by being Halina at like-minded, purihin having the siya, same love, being one halina in at spirit and sambahin thought. siya Do not sa be proud of bundok such ng ambition or vain conceit, but in humility, in humility, Halina consider at others tayo ay better. sumamba. Consider others better than yourself. Kami So ay you should look not only nagsama-sama, to your own mga lingkod but na also to the tinawag niya interest of sa others. bundok Your ng attitude should be the same as pananampalataya. that of Christ Jesus. Ano po ba? Espiritu ng pagkakaisa. In very nature, God did not consider equality O with Diyos, God something to be Ikaw ang grasped, siyang but made Himself nadarama. nothing, taking the very nature of servant, being made in human likeness. Mga kapatid, hindi po siya nagpumilit na magkapantay ng Diyos Ama sa Kumikislap-kislap nagpakababa, hinubad ang kanyang tulad pagkatiyos. ng mga alitap Ibig sabihin nun, ang hinubad, hindi po inalis, kundi ibig sabihin, hindi yun sa ang binigyan ng bundok ng tuon at pansin ng Panginoon sa Kristo pananampalataya. at binigyan niyang pansin yung kanyang pagiging tao. Di ako Instead yung kanyang mangangamba, Dahil pagkat siya mayroong ikaw vision, ay mayroon siyang laging purpose. kasama. Bakit siya naging tao nang siya'y bumaba sa lupa? O Diyos, Ginangahulugan wala ay Ikaw kanyang ang pagkadiyos, siyang He remained nadarama. God.
nananatili ang kanyang pagkatapos. At tandaan po natin, the purpose is to save mankind. At yung po ang layunin ng kanyang sa bundok ng tandaan natin sa tao, siya po ay nagtatagay ng humanity tayo ay kasi po niya ang pagkakawa. That is the time, taglay niya ang kanyang kami ay nagsama-sama, mga lingkod na tinawag niya sa bundok ng pananampalataya. pagmumulang po yan Espiritu ng pagkakaisa, O Diyos, Ikaw ang siyang nadarama. Tinawag niya ang isang Kami ay nagsama-sama, mga lingkod na tinawag niya sa bundok ng pananampalataya. your best Espiritu ng pagkakaisa, O Diyos, Ikaw ang siyang nadarama. avoiding extreme thinking, less of O Diyos, yourself than Ikaw ang siyang nadarama. ay isipin natin O Diyos, Ikaw ang siyang nadarama. nang si Moses ay tinawag ng Diyos at po ang mababasa Hallelujah. Di ba Moses natin ka natin doon ang kanyang kababae Purihin ka, Bulit po ako luwalhatiin ka, eh minsan may mga tao Diyos. pamalapit sa nakakain Dakila ka, kaya natin dapat isipin natin hindi yung sarili natin kaya natin hindi pa God sa bundok dahil ang Diyos ay nasa sa atin iba pong version yun mga kapatid. So tandaan po natin kailangan hindi po natin isipin yung higit tayo. Sabi po ng Romans 12:3, mga kapatid, tingnan po natin. Sabi ng Romans chapter 12 verse 3, ito ang sinasabi ng kanyang salita ng Diyos, for by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Purihin ng Panginoon. So, tandaan po natin, huwag nating ipalagay na tayo mas magaling sa iba. Huwag natin ipalagay na tayo mas mahusay. Walang mahusay kundi ang Diyos. Ang mahalaga, ilagay ang ating sarili kung ano po yung gifts, kung ano po yung sukat na binigay sa atin, na gifts na binigay sa atin, given the measure of faith. Ano ba? Di ako mangangamba pagkat ikaw ay laging kasama. O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. Does not deny the gift God has given him, but Magmasdan ng mga ilaw, kumikislap-kislap, binabaliwala ang regalo tulad na bigay sa ng kanya ng mga Diyos kung ang isang tao na pagkumbaba. Sa halip yun po ay pinagyayaman at sa ginagamit para bundok sa ng kaluwalhati pananampalataya. at yung po ang kanya. The characteristic of Di ako mangangamba pagkat ikaw ay laging kasama. Ang isang bata na hindi po na-spoil sa kanyang O magulang, Diyos, yan po ay ikaw ang siyang nadarama. dapat ganun din po tayo. Hindi sa lahat. Halina at purihin siya, halina at sambahin siya sa bundok ng pananampalataya. Halina at tayo ay sumamba. Kami ay nagsama-sama, mga lingkod na tinawag niya sa bundok ng pananampalataya. Espiritu ng pagkakaisa,
tayo ay nasaktan, babalik ang siyang nadarama. May natin ating sarili sa kababaan ng loob na ang ating kapwa, ang ating mabigyan ng enjoy. Amen. Pagmasdan, mahalaga pa rin po yung absence of boasting. kumikislap Ang bata, mga kapatid, hindi po nagiging tulad ng mga yung pagiging selfish desire, hindi ganyan po ang mga bata. Siya ang mga bata ay sa mapagbigay bundok ng pananampalataya. Di ako mangangamba pagkat ikaw ay laging kasama. O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. Halina at purihin siya, halina at sambahin siya sa bundok ng pananampalataya. Halina at tayo ay sumamba. Kami ay nagsama-sama, mga lingkod na tinawag niya sa bundok ng pananampalataya. Espiritu ng pagkakaisa, O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. Kami ay nagsama-sama, mga lingkod na tinawag niya sa bundok ng pananampalataya. Espiritu ng pagkakaisa, O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. O Diyos, ikaw ang siyang nadarama. Oh, hallelujah. Purihin ka, luwalatiin ka, Diyos. Dakila ka, O Yahweh. Sambahin ka sa bundok ng pananampalataya. Dalawa po yung account ko kasi puno na po ito yung Brother Rex. Kaya po pwede po kayong mag-log on sa Resurrection Rex di America ng Facebook, mga kapatid. At ang aking pong website, mayroon po tayong www.takeoverholyspirit.webs.com at mayroon din pong www.greatisthelordjesuschrist.wordpress.com. My email address is restamerica@yahoo.com.ph. May God bless you. Ito si Brother Rex America. Magsasabi ko sa inyo lahat, if God is for us, who can be against us? And just commit to the Lord whatever you do. And your plan will. God bless you. Tulad ng mga alitap sa bundok ng pananampalataya. Di ako mangangamba pagkat ikaw ay laging kasama. O Diyos, ikaw ang siyang nadarama.